Radyo Ultra. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Ang ato oras, alas 3:15. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Maayong hapon para sa atong mga suking tigpaminaw. Kumusta ka mo karang adlaw? Ang palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro, dili kayo init. Init-init yung lugar, no? Pero dili kayo kung ato itandi ni sa kagahapong adlaw. Resulta siguro ni sa gibalita sa Pag-asa nga dunay low pressure area. Mga 440 east or kilometers east part of dito napita sa Surigao unsa ba to nga lungsod, no? Nga specific nga lungsod nga gitumbok sa Pag-asa nga dito lugar mo labay, pero gipaabot lugar kini karon nga nasinati nato epekto na siguro ni kay Mindanao man ang target. Anyway, mas maayosab nga maglandong basta dili mag-uwan. Kay kanang mag-uwan god, mag-uol ko. Kay narabay tulo tong amo ang kuan nabalaka lugar tawa. Oo. Nabalaka lugar ta. Bitaw, komedya. Para sa ato mga suki, good afternoon. Niya na sabtang sa atong programa. Ang ato ang Nuda Biritas 3 to 4 kini. Mabati gikan sa adlaw nga Lunes, dayon mo lukso sa Miyerkules. Lukso pagyod pagpaingon dito sa adlaw nga Biyernes karon silbi. So maing hapon sa atong mga sukin nato nga mga tigpaminaw. Kining char-char ipangitaan diri ba ang kuan kay di man mulugwa diri sa lain nako nga cellphone na char mo gawas ang ato ang kuan din kanang para makita ta ba. Oo. Oh, pangita kay diri speakers ni ako sa lain nga cellphone. Diha mo dili makita. Nara sir. Nana. Okay, nala sige. Alright, nala sige. Subli manghapon. Ang ato ang programa magadawat ni sa mga pangutana, no? Pinagi sa 0917-704-3210. Unya mudawat sabta diri sa Facebook. Okay? So mao ni ang atong pamaagi para ma-accommodate nato ang mga concern or mga pangutana gikan sa atong mga suki nato nga mga tigpaminaw. Akong balikon, Facebook ready kuan na unya dayon na diri sa 0917 ready na sab. No, atong dawaton. Naa ta YouTube channel. Ang YouTube channel naa diha i-post ang ato ang mga nagkalaling episode sa programa sa Nuda Biritas. Ma-open ang ato YouTube channel nga matud pa sa uban YouTube. Nagbag-o na ang pronunciation sa ato ang mga ang YouTube nimo ng YouTube. So bahala na og unsa na siya basta nga kung mo access mo sa atong YouTube channel, i-type lang Nuda Biritas CDO. Okay?
Sublion ako, Noda Veritas CDO. Pagtuplok ninyo diha, manggawas na ang nagkalaling episode sa ato nga programa sa Noda Veritas. Makapili-pili mo. Gituyo na mo ni para nga naamoy kadaganan silbi. In kaso gusto mong makapaminaw, in kaso gusto mong mag-review, so maka-review mo, pidagi sa gipang post diha sa YouTube channel sa Noda Veritas. So I hope nakuha ninyo na, no? O di na maglangan atong basahon na to ang unang yugto or unang hugna sa mga pangutana nga ato nga nadawat dinhi sa ato nga pagpanaguban. Be tanaw na to ha. Ang una dire Lagan nga angkol o si Lagan nga angkol mo'y nagpadala sa iyahang pangutana. Noda Veritas, hi Sir Frank, init kaayo panahon naalang ko'y imulo sa DENR. Asa ang mas paspas nga aksyon sa mga reklamo nga opisina nila sa DENR, regional ba o local o mosango sa direkta sa national. Ang tinuod lang, no? Magasugod ta sa lower nga level o muna o selbe kortesya or pagtahod sa lokal nga opisina. Kung panalitan sa inyong request, panalitan, nagbalik-balik ka na, unya, tagad-tagara, wala maminaw ang imong gihangyo, magpadala ka og lain nga request dito na sa taas nga level, panalitan. Kung doon natin opisina sa probinsya, provincial DENR, dito yung address. Okay? Dugay giaksyonan. So ang may tabo na to nini, ipadala ang imuhang follow-up nga suwat or separate nga letter addressed to the Regional Director of DENR, copy furnish ang provincial office sa DENR. Alright? Kon pananglitan ang Regional Director sa DENR, walay aksyon, walay gibuhat, walay gihimo. So magpadala ka sa Secretary sa DENR sa maong request or inquiry. Butang talang, no? Copy furnish sa regional nga level o regional director sa DENR, copy furnish sa opisina sa provincial DENR. So ingon na lang ang channeling lugar ang ato ang pamaagi, no? Dili ka pwede manglaktod, di ka pwede. Kung manglagtod ka direkta sa DENR, na kay supporting documents. Unsay supporting documents nimo? Ang mga previous request nga imuhang giyango sa opisina, i-attach dito para lugar nga kung mabasa na sa secretary sa DENR, makaingon dayon ang secretary sa DENR, tapulan gining akong direktor. Wa gini hinungdan may pagkahanggaw ning direktora, dili mapuslan sa katawhan diha mismo sa regional nga level. So may bawo lugar atong secretary. So ingon na lang pamagi. Ingon lang na kay ang magakitabo mo ni kung magdirekta ka sa secretary sa DENR. Direkta ha, walay mga prior notices or communication address to the local sa provincial nga level o sa DENR. Ang suwat nga imong ipadala dito sa secretary sa DENR, i-forward na pagbalik, ibalik na diri sa regional nga level, ibalik na diri sa provincial nga level for immediate resolution. Okay? Kay direktahan man na sila sa pagtubag nunod sa imong mga pautan ang gipadangat. So I hope nasabtan nimo. Okay. Sige, salamat. Gikan ni Junjun Makas, Noda Veritas, Sir Frank, na gwapo. Paborito ta ka sa tanang radio announcer kay mutambag ka nga sakto og naay kaalam, pakapinan pa og komedya. Ay,
Kinigid si John John. Mamutigdan di mo nimo John nga naay komedya ginagmay. Okay. Kay mutambag ka nga sakto og naay kaalam pakapinan pa og komedya. Oh. May muot gid ko ni. Oh. Nakainom ka na John? Mo man niya nga kuan kanang basta nga nila ay nya dayon na morbid og na kuwang sa iyang kinabuhi, no? Manghupaw lang siya, unya moadto lang siya sa tindahan. Unya maingon din sila nga siya nga papalitar ako katubitong bitin. No? Sa may bitin. Mura-mura og sawa kay ako ng paborito. Okay. So nasabtan na dayon sa tindera. Suki alam na John kay kinsa na sayod makautang ka next time. Suki alang nya piar-piaran nimo istoryahan nimo na musta ka na tumiaging adlaw wa ka malagi. Basiking nang kastindira sa may labot nimo dili man kay nasuki tagog ka gamingawon ako. Ha? Gamingawon na siya ha? Sabatay mong pangutana. Pakapinan pa o komedya. Naalang ko'y pangutana. Pananglit mahuman ko og mutar karong eleksyon. Apan dili mao mogawas nangalan sa ako ang gibutaran. Unsay pwede nako nga buhaton. Mag-report ka sa imong labaw. Kaya ba mo ko na kay kuan manoy-manoy ni mo diha. Mag-amputa kay urid kay ko sa balita sa OFW katong ilahang eleksyon nga gihibo, early voting. Diba? I think 2 weeks ago ba to? Sa mga tuwa sa gawas. Unya, nilugwa sa QR code katong usa ka argibyado dili mao ang gapanggawas nga ngalan sa iyang gibutaran. Ang nabutang dito mga kontra niya. Apil na ang party list kontra gyapon niya. So nakugang lugar nakurat sila nga nung ingon ana na dinepyo wa mo ko kibaw sa sistema diha na ade QR code diha. Moto nangatarungan ang kumilig nga wa kuno to baliway nada. Musugot man ta kay mo man ang pasalig sa kumilig. Pero ang problema mao kung masubli ang mao nga panghitabo ilapin na dinhi sa nasod sa Pilipinas. Unsaon magkadi nga magkoreksyonan sa kumilig nga mismo sila dili makakorek. Otherwise, kung ingon ni mga mong lugwa nga mga circumstansya nga kung ipatuon sa QR code ang ilahang gipangbutaran part, lain ang mong gawas, malitan na Mendez, dili gagawas Mendez, lain nga apelido. Motong nadako ang isyo. Gi-address dito sa kumilig nga dili kuno ta ang ngayong balibalihon kay isolated to o dili ginamao. Ang tinuod ninyong gisuwat nga nabutang dito o gibutaran mao gyud kuno na ang mugawas atol sa eleksyon. Na may mga expert na ini, no? Sila makatabang ni og explain og tubag. And I hope nga kining mga concerned parties, ilabi na sa mga political parties, mag-retain sila og mga expert, mga magtutuon kabahin nining mga data nga magakakuha after sa eleksyon. Mao na aron malikayan ang controversy, ang mga bangi lantugi nga mo'y makalangan sa inihapay unya sa buto. Okay? Sige. Thank you. Kinsa nga nito si John Macas. John, I hope na sabtan nimo kay inonta suspicious kayo ang mismo ako gaduda ko. Butarta. Ako butan dito Dante Marcolita, Vic Rodriguez, Kibuloy, Nanaapulitan. Unya, ang mugawas, Lito Lapid, ay naunsa basab na. Kadako, argibyado gitan ana. Di ba?
ang lugar supak na sa atong kabubuton ug sukuhin na sa atong intensyon sa imong pagsuwat pagbutar nimo sa usa ka kandidato. Dakong binuang umaom ng kalakiha. Okay, nalasige. Suroy ni Libs, Noda Veritas, good noon sir, ipapahawa na ang igsuon nako sa yuta nga ilang gipuy-an. 30 years na sila nagpuyo o nakagasto na sila pagpagwapo sa balay. Pwede ba mi makadiman ang squatter magpabayad sa tag-iya sa balay sa ilahang nagasto maski katunga. Istoryahin ninyo ni, no? Kundili mudangop mo og abogado aron nga manegosiyate na ngano masab sa first up to 20 years unsay mga kondisyones ninyo sa pagsulod ninyo diha. Gabang ba mo sa yuta? Gabang basad mo? Or naabay cost? Naaba mo'y obligasyon sa pagtukod sa balay? Kaya kung walay mga pagsupak nga gihimo, meaning nai-approval gikan mismo sa tag-iya. O gatuo ko nga naay mga cost, naay mga obligasyon nga gi-require sa tag-iya sa luna sa yuta o ngano nga gitukotan kamo nga magtukod sa balay sulod sa yuta nga dili inyo. So akong presumption mao nga dunay terms and condition ini nga silbing bunga sa inyong kasabutan. And so you have to review. Mudangop mga abogado kay dili basta-basta nga mura og summary ang ato ang bungkag sa balay nga walay sakto nga seremonyas. Dili pagpanglupig na sapna, no? Meaning istoryahan nato para walay mga mahay, walay mga kaaligot-got, walay mga kasilag nga mabalon sa mga hingtungdan. Ilabi na sa tag-iya sa balay nga papabaon human sa 30 katuig. Kanang 30 katuig, taod-taod na nga mga katuigan. So kung gusto ninyo nga magpabayad yun mo, labi na kay may pagka-costly ang inyohang pagtukod sa balay di kantidad. So inyo man ang katungod man na ninyo. Ang akong advice dangop mo sa abogado ay kinanglan daw na court order for finality. In other words nga, kung ingon ini pananglitan, mangayo mo og court order sa hukmanan. Para naisakto nga proseso. Kauna kong saging nga hinog, nga hinatag ni Laylalin. Sugod na may kaon. At ang antay, kadugay pa kainin ni mayelo. Adi man ni mayelo na siya. Green lang yapon nga hinog. Alright. Sige, salamat ha. Moro tong ako ang kamo ka interesado mo. Maski katunga. So, i-offer na ninyo. Okay? Sige. Gikan ni Rodney Rakenrula, Noda Veritas. Nagpatabang ko Sir Frank. Gipabayad ako igagaw sa kumpanya nga natumba ilang gisakyan nga delivery truck. Dako-dako. Natumba. Nayabo ang mga beer. Uy! Maba, nugon kayo. Nayabo ang mga beer, finding sa mga pulis, sala daw sa mitabok na pedestrian. Apan siya gipabayad gihapon sa kompanya. Unsa pwede niya himuon. Lisod ni. Lisod ni. Naay finding sa pulis nga dili sala nila. No? Gamay lang ta siguro pagsabot sa management. Total insured man sa kung pagtuo. Kini mura lesson kay nay uban nga karga lang.
In other words, dili insured ang inyong mga karga pag-deliver from one point to another. So, kung inyo ning pasagdan, unya mayabo, kalit, kadagan naman ko makasaksi ni mga truck nga nangayabo na diha, inana, no, disgrasya. In fact, one time, dugay-dugay na ito nga panahon, kurat kay ko kay gidadaan ko og duha ka kaha nga beer. Naku sa man siya nga imo na. O siya day gibiligyaan sa pinunitan pud nga beer kay dunay truck masiguro na yabo. Dugay-dugay na to nga panahon. Din ako kadumdum nga nahubog naman ko. O may namang tagay na ko, labi na libre. Ay so salami kayo nga imnon ka ng nana, labi na libre. Now, let's go back to the problem. Kung atog yung suklan, pwede nga di ka magbayad on the basis of the report sa pulis. Meaning nga, nagingon magkang pulis nga walay sala. Kining mga operator, mga kompanya, o at the same time, di po ni sila magpalakansi. Mag-insister yun sila nga atong bayran, magpabayad yun sila. Mo ni mga tawana ng mga balasubas. Balasubas kay wa man nila ipa-insured ang mga kargamento. Kay kung ipa-insured pa nila ang mga kargamento, o sila problema. Diba? Unya, covered pa sa insurance ang sakyanan nga nagadalyang diha mismo sa daplin. So, mahimo nga wa sila mga problema. Kini nagkakaproblema lang kay sala ni sa operator. Sala ni sa operator. Now, unsa inyong buhaton? Mao to, inyong pag-abuhaton istoryahan og ibase sa police report. Sir, maglisod kog bayad ni Sir. Primero, pobre ko na narbaho mga niko, no? Di ko kabayad ni ini. Ikaduha, dili man ni problema nako, dili na ko ni sila disgrasya ni. Kitsagoy taong gusto nga mo tuwad ang sakanan o mo yabo ang kargamento. Kini sila mag-insister nga magpabayad sa akong tanaw dili ni sila insured. Dili ni sila insured. So kung kinsay dunay fault, manubag siya. Pero kung walay fault, walay matumbok nga responsable ni ini, debi na kung atong tumanon ang findings din dapita sa pulis, dili mayo pugson. Siguro istoryahan og maayo. Istoryahan. Pangayo lang og report pod sa pulis. Okay? Tanawa ang report, kompleto bagyod. Naabay word nga, do not sa tupadili. Kay basig na erase na. Do not pay. Or pagkatuwad sa baog sakyanan, fault ni sa dili matawag nga kuan disgrasya. Disgrasya. Na di man nato na matagnaan. Pero walay lain nga substitute. Istoryahan gyud. Istorya. Unya, limpyo imong konsensya. Di ba? Sige. Sir Frank, nabalaka ko gamay sa election ron Mayo sa national. Kay base na ay pagpanikas nga buhaton. Unta bantayan nato atong buto og tanaon mismo sa resibo og sakto ba atong gibutaran. Tinuod na resibo man no? Mao sila nga buti pasabot nga kadto sa mga OFW ilang gikumparar na ritso. Lain ang nigawas, binuang kay dako ba? Og sa balibol pa na labi-labi ka holding. Labi-labi ka holding. Dili mao nga panggawas. Ug mao nay magdaghan pildita. Kay gadahom ka man nga makadaog kay gubikan kay confident ka nga mao gipangbutaran. Unya paglugwa sa resulta dili bao. Kadakong binuang. Alright, sige, thank you. Gikan ni si Oliver Ampong Nalwal is watching. Ay, may hapon di ay sa atong mga
friendship nato nga mga suking tigpaminaw diha mismo sa kang Mangfi Mundian din dapita sa Palas Baungon Bukidnon. May nga hapon nimo diha Mangfi. Kumusta ang dagan sa panahon? Unya dayon si Ma'am Elizabeth Basilgo din dapita sa Lumbia, no? Si Mangfi Galupe this time siguro basig ting pahuway na ting katulog tuwa pa man siguro sa Australia. May bawaan ko man to nga kining naana kay magpadala na masantog chocolate. So maday buot mo. Simfing madunruman man ko niya. Kadyot naabay na seloan ako. Murag wala na, no? Murag wala na. So, sige, padayon sa inyo nga doon mo yung mga pangutana dirita sa 0917-704-3210. Diyot ha ako sa tanawon og naabay pangutana. Diyot ha. Diri sa 0917-704-3210 wala, no? Sige, thank you. Pahuway mo mga politiko kay basig doon na mo yung mga meeting karong gabi tambungin na ninyo, no? Ato ba nga ang katawhan ilabi na sa kandidato sa Padayong Pilipino OSM nila ni Mayor Oka Moreno, ni Vice Mayor Saldi Ocon og sa mga konsyales. Kaning tutok yun mo sa mga kandidato, kining ato ang mga butante, mga sukit na ito nga tigpaminaw para mausab ta kay pasmo kita ilabi na kung hiskutan nato ang mga proyekto dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. So morning atong kabalik-balik kun og tuki kahintog karon wa pa gini matubag nila. Dili nila mahatag ang hingpit nga explanation pagpasabot og naunsa-unsa na kini, no? Naunsa-unsa na kini. Sa subok ay ko nga magpaibaw diha kaninyo. Okay? Na sige. Ang dugang diskusyon may tungod na nagbutang buhaton tani og mapuhon sa atong pagpadagan sa programang Pulso dinhi sa Radyo Ultra. Alright, napatay oras nga nabilin. So ato ding itingob sa kuan. Ito ha. Okay, kadyot lang ha. All right. Ako na ning kuanon. Ako sa nagtagdon kay basig guhuwat ba. Sige, padayon ta. Lili ta diri sa Facebook. So far, walay follow up ng mga pangutana. Diri na dayon ta sa walk-in ng mga pangutana part. Kadyot lang ha. Direta. Murag tanaw na ko issue man ni sa extrajudicial settlement. May akong tanaw. Nera. Magpirma ba, Sir Frank, ang spouse, meaning asawa, no, urbana, diha sa extrajudicial settlement of estate may tungod sa sinunod nga kabilin sa ginikanan. Spouse. Ang issue nini ang spouse, meaning kung ikaw lalaki sumusunod, your spouse is your wife, silbi, no? Kung ikaw babae sumusunod, your spouse is your husband. Samtan na ninyo o maayo kay naiuban diha maglibog og unsay spouse. Alright. Kining imuhang pangutana, magpirma ba ang
magperma ba, Sir Frank, ang usa ka ang spouse diha sa extrajudicial settlement may tungod sa sinunod nga kabilin sa ginikanan. Alright. Magpirma di. Ang contention nini is pirma to sign the extrajudicial settlement of estate. Ang mga spouse, mauning pangutana nga ako nasabot. Sa to pa nga, atong i-try, isuway na to pag-imagine ang sitwasyon. Nga kung mag-iskot kitag extrajudicial settlement, it follows nga ang mga anak both nang kutsitsa, magapahimulos sa property nga ilang nasungikan sa ginikanan. So, dili may tabo gado na extrajudicial settlement kung buhi pa. So, kung patay na, it will always follow nga naagyod ka ng extrajudicial settlement of estate. I think, kadaghan ako nag-iskot nga ini many times. Nagtuki, nag-iskot ko kabahin sa intent, kabahin sa use and purpose ngano nga naatay extrajudicial settlement of estate. Kini para matipak-tipak ang mga kabtangan kabilin gikan sa atong ginikanan. Pero ang pangutana dire, magpirma ba, Sir Frank, ang spouse? Meaning, nga kung panalitan ikaw sa kasumusunod, lalaki, husband ka, pwede ba magpirma ang imong asawa diha sa extrajudicial settlement? Ngano nangutana sila? Because gitugutan ubos atong balaod sa extrajudicial settlement of estate nga kung ikaw sa kaminyo sumusunod ka, panalitan karon imong ngalan Pedro, mura magini madaog-daog na to ngalan Pedro. Sumusunod ka. Unya ang imong asawa Maria. Pautana. Kay spouse man eh. Si Maria, pwede ba makapirma diha sa extrajudicial settlement of estate? Ang tubag, no need. Pero pwede nga malakip iyang ngalan diha mismo sa extrajudicial settlement of estate nga siya asawa ni Pedro. Pedro married to Maria, etc., etc. Okay, pero si Pedro ang legal heir by blood. Ang inyo pangutana, pwede ba maapil o perma si Maria? Di na kinanglan. Total, dili man siya legal heir by blood. Dugang na siya dito to state the fact that one of the legal heirs of the estate is married to Maria. Nakuha ninyo? But there is no more need for the Maria to sign or affix the signature in the extrajudicial settlement of estate. Okay? Nasabtan ninyo? Na sa mga lectioners, basig makapangutan na mo, Sir Frank, unsa ba ning extrajudicial settlement of estate? Basig mangutan na mo. Kana siya, sir, may na sila sa naay mga property, mga yuta-yutaan ba. Pero kita nga, naara sa kaang ang atong yuta, dili mapuslan sa atong mga kaliwat, wala tayo ingon niya na. Wala tayo ingon niya na. Muna ang labing pait, meaning pobre ka yun. So, kini nga terminology, familiar lang kini sa mga unsaman, mga rangarangan o mga yutaan. And therefore, they should familiarize with this. Kamo nga mga landed, mga yuta-yutaan mo. Because
Pagkamatay na sa inyong ginikanan, magkakitabo nga kamo ang manununod. Pero kung panalitan, ikaw rang manununod, wala problema, dali ra kay na. Pero kung panalitan ang manununod, sumusunod, tulod, duha, awayan man na, o dili klarohon, o dili na to i-implementar ang extrajudicial settlement of estate. Lalisan man na. Kini mga butanga, dali ning masabtan sa mga manununod. Ilabi na katong naka-experience na nga tinuod yun na prang magibahan ba magibahin mauna niya kami karon aduna na kaugaling luna sa yuta. See? And that is the result of the extrajudicial settlement of estate because they are considered as the legitimate or legal heirs sa ilahang mga ginikanan. So kitang mga pobre wa tay lalis na ini. Pwede na to malimtan kini atong gisgutan kabahin sa extrajudicial settlement of estate. Apan importante kini sa mga yutaan. Importante kini. Okay? What will happen kung ang property pananglitan na ay ingon nga ihatag ko na sa akong maguwang na yung mga instance ingon na kay tuwa na namuyo sa States, maragwa na sila plano babalik sa Pilipinas, nya tan-aw nila 200 square meters lang ang iyang bahin, so mingon nga ihatag kana dito sa iyang igsoon. Kanang intention to donate the property as part of the extrajudicial settlement of estate must also be specifically state or mentioned in the extrajudicial settlement. Nga i-waive ang iyang bahin o ihatag ngadto mismo sa iyang igsoon. Lamang na ay tax implication niya na. Nga naman, donasyon na guna, naman tayo donor's tax. Kinsa may magbayad sa donor's tax, katong gidunitan. Kaya iba kanya, tagaan pa sa lunas yuta. Nya di pag siya magbayad sa donor's tax, yahayan niya. So this time, you have to pay the donor's tax. And you must be thankful to your brother or sis nga nakadawat ka og donation gikan kaniya. Donor's tax is only 6%. So affordable man siguro ng 6%. Gawas kay naapay dugang bayronon kanang di-estate documentary stamp tax. Bayad ka sab. Kwintahon man na pila ang total cost sa mao nga property nga gidonate. Panalitan 100,000. So 1.5% sa documentary stamp tax mo ng cost, no? I-compute na nimo sa 100,000 pila man na? 100,000 multiplied by butang tala panalitan 15,000 ba? Ipa-compute pag yun na kapoy. Kamo ni mag-compute. Kung pilay abton, mo nang imong bayronon sa documentary stamp tax. Di ba? Compute, bahala na mo, nana. Dagang kayo mga kuskus balungos ang atong gobyerno karon. Ilabi na kung mag-iskot kita sa buhis, magbayad tag buhis. Nya na daghang mga requisitos. Di ba? Angay sila malipay nga gabayad tag buhis. Kay sigurado man paingon man sa national funds. Dili pareha magbayad kag buhis sa City Hall nga mawala ang pondo. Di ba? So dawaton unta ay daghang kay requirements mga pangita pa sa transfer tax, tax clearance. Tanawon pa ang imuhag
ang extrajudicial settlement, no, kanang document. Unya mangayo pa sila og kopya kay ipapublish man na sa newspaper. Ang BIR mangayo kopya nga tinuod na publish kini sa usa ka newspaper. Unya ang Register of Deeds mangayo pug kopya nga tinuod na publish kini extrajudicial settlement of estate sa mao nga newspaper. Otherwise kung wala ni kay nalimtan ninyo pagpapublikar, balik ka. Dili sa ka makabayad. At manan na to ang imong gusto nga mubayad ka. Pero lisod-lisoron pa ta. Aya ka makabayad. Lisura, no? Manang uban diha, kapangalot ng taon sa ulo, kapoy bagay layo pang opisina nini, balik-balik pakutaman sa ginawa. May nga ni kay naimul diha dool sa BIR, diha na sila maniudto. Diha na sila maniudto. Kung maglungag sila kamuti skilid, naay merkado diha, westbound terminal, amin na maligya di kamuti. Bahala na sila diha. Lang. Oh. Ang BIR part tuwa na sa westbound. Dali kitunon. Oh, dali kitunon. Lisod, no? Oh, lisod ba? Mura di man lisod kay uban diha labi nagma kakuha na sila og certificate authorizing registration. Mingon sila okay na. Kanya mingon ang gwardiya may bawaan nila ang sa gwardiya nga okay na. Nga nakasitol na. Kay primero bawaan nila nga balik-balik. Di ba? Nya mapahiyo mo naman pagbalik ang kliyente sa BIR katong nagbayad og buhis. So, sakay-sakay din gwardiya. Okay na, sir? Ma'am, okay na. Ulag gi guard, so salamat kay guard. Imo na na guard. Para sa man ipalit ka na og bitin. Oo. Ipalit og bitin. Ipalit ka na og halas. Oo, halas. Okay ma'am, salamat kay ma'am ha. Oo. Dagang iwat sinanggo na itong mga sukit na to ng mga tigpabino. So okay, kadyo lang ha. Pabuton ako ang inyong mga pautana pero mura man og ni atas sa alanganin nga pangutana, alanganin nga pautana, alanganin nga oras. Gyud. Radio Ultra. Gikan kang Yoyoy. Yoy, mayong hapon ni mo Yoy ha. Noda Veritas. Sir Frank, unsay himuon kung magpa-build og house. Dagan kayong salamat, Sir Frank. Continuation, residential house, Sir Frank. Ang pinaka-basic diha, building permit. Pangutanong ka man, interviewon ka man, sa dapit, sige dakon, unsay mga materialis nga gamiton, adto ka lang sa OBO, magpa-advise ka lang dito. Kana mo'y pinaka-importante kayo na siya, Yoy. Ngano, kaya naa may silingan ninyong mga marites. Magtukod ka og balay, o diyawa nga ni building permit, kanang mga marites ni mong silingan, mo na magpahibaw dito sa Office of the Building. Saan ang kompleto nga ngalan, OBO, Office of the Building Official. I think ang opisina na naa sa City Engineer's Office de dapita sa Kauswagan. Tukod kag balay. Kunyaway nakita nila nga signboard nga building permit number. I-report ka. Masinahon man niya itong silingan. Na-experiensya na ko niyo. Manang pinaka-fundamental, essential nga requisitos. Muna na, building permit. I-comply lang. Interviewin ka, tubagon lang nimo sa insakto.
Pila ka square meters? Kuha naman na sir, 60. Pero 70 good. I-declare lang 60. Okay? Nalasige, kay wa natin kung panaduguras din sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon o imong kalimot, no? Sa ato nga kining programa unya 6:30 uban ni Ma'am Girlie. Ipabasa ra sa ako sa pagbalik ka Charbe katong iyahan ni Ma'am kay wa may akong kopya da. O wa ko'y kopya char sa kuan katong hisgutana ni Ma'am ang topic para karong gabi sa alas 6:30. Na may mo, no? May gawa ni Mairis da. Oo. Alright. Niya ang isgutan ni Ma'am 6:30 to 7. 6:30 up to finish sa mga programa uban ni Ma'am Girlie. Ang topic na pag-isgutan mao ni. Daghan ang natambalan sa sakit pagpanumpa nila nga mosilbi sila sa Ginoo. Akong balikon. Daghan ang natambalan sa sakit pagpanumpa nila nga mosilbi sila sa Ginoo. So mao na ang topic ng pag-isgutan karong gabi 6:30 dinhi sa ato nga pagpadagan sa programa Kalipay nga Molahutay. Uban ni Chari Derindapita sa Pikas o usab uban ni Congressman Lordan Swan sa District 1 sa Cagayan de Oro ug number 1 Padayong Pilipino Aga Swan, member sa City Council sa Cagayan de Oro. Kami mag-ingon makasalig ta sa Ginoo kay ang iyang plano puro maayo. Nagasalamat og maayong hapon kaninyong tanan.